po. Napabaling ako sa batang lumapit sa akin. Tinitigan ko ang hawak niyang biscuits na iniaabot sa akin. Nakasuot siya ng patient's gown at may balabal na nakalagay sa kanyang ulo. A cancer patient maybe. Hindi ko ito pinansin hanggang sa umalis. Hindi ko rin tinanggap ang ibinibigay niya dahil hindi ko alam kung saan galing iyon. Isa pa'y dapat siya na lang ang kumain at hindi na ipamigay. Kitang-kita naman na mas kailangan niya iyon dahil sa kapayatan niya. Ayos lang ba na hindi mo na ako bumalik dito ng ilang araw? Nilingon ko si Julia na aligaga sa kanyang mga gamit at papalapit sa akin. Tumango ako. Oo, kaya ko naman mag-isa. Ikaw lang naman ang ayaw akong iwan. Napakataklesa talaga niyang bibig mo, bruha ka. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo lalo't abala pa ngayon si Eunice para maghanap ng panggasto sa'yo dito, kaya hindi makapunta. Parang nagpanting ang tenga ko dahil sa pagbanggit niya sa pangalan ng babaeng iyon. Agad na kumulo ang dugo ko kapag nasasama ang malandi na iyon sa usapan. Mas masaya ang buhay ko kapag hindi siya nakikita. At isa pa, wala akong pakaalam kung anong ginagawa niya ngayon. Siya lang naman itong pasosyal na may pa-nurse at pakwarto pa dito. Hindi ko mapigilang maimbyar na dahil sa pagiging pabida niya. Ginagawa niya akong walang silbi para siya na naman ang bida at mabait. Dahil totoo namang siya ang mabait sa inyong dalawa. Bakit hindi ka nalang magpasalamat, bruha ka? At halos ibenta niya na ang laman niya, maipagamot ka lang. Kahit ni minsan hindi mo trinato ng mabuti yung kapatid mo. Kinurot niya ako sa balikat kaya pinalisikan ko siya ng mata. Alibay niya lang ang mga iyon dahil totoo namang pokpok siya. Manang-mana yun sa nanay niya. Kung anong puno, siya rin bunga. Tumawa siya ng tumawa. So, masama rin na ugali ng nanay mo tulad mo? Naku, ang sarap mong batukan. Bakit ba tayo naging magkaibigan? Napangisi ako. Kaga, dahil mas masama ugali mo sa akin kaya nagkakasundo tayo. Sabay kaming natawa dahil yun ang totoo. Hindi lang simulan ang baklang ito dahil mas itim pa ang budihin nito kaysa sa akin. Pero naawa pa rin ako kay Eunice. Hindi tulad mo budihi ko. Hindi lang itim ang budihi mo dahil wala ka na sigurong budhi. Naiiling natatawa ko sa mga pinagsasasabi niya. Siguro isa sa rason kung bakit kami naging magkaibigan sa kabila ng pagiging mataray ko dahil siya lang ang taong nakilala ko na hindi takot sabihin sa akin ang gusto niyang sabihin. Wala siyang pake, masaktan man ako sa salita niya o hindi at ramdam ko doon ang pagiging totoo niya. Hindi tulad ng iba na bait-baitan pero nasa loob naman pala ang kulo at may siga pa sa loob ng pagkatao. Kaya sanay sa impyerno. Nakakabanas ang mga ganoon. Pademure, wasak naman. At mahinhin, pasekreto naman lumalandi. Tulad ni Eunice at nanay niya. Kaga ka, umalis ka na nga. Pagtataboy ko. Siya, at maghahanap pa ako ng racket. Kailangan ko rin tumulong dahil ako ang siyang nagdeposito ng perang iyon sa bangko. Kaloka. Nakipagbeso siya sa akin bago kumekambot na umalis. Natatawa na lang ako sa napakakapal at kurbang-kurba niyang kilay at ang nakakasilaw niyang blush on at lipstick na kulay purple. Para siyang coloring book na napabayaan. Pagkaalis niya ay humawak ako sa gulong ng wheelchair ko at pinagulong iyon papunta sa dulong bahagi ng garden kung saan wala masyadong tao. Mas gusto ko nag-iisa ako dahil mas payapa kaysa aksayahin ko ang oras ko sa pagiging plastikan sa mga tao. Mga kalahating minuto siguro akong napayapa sa katahimikan ng lugar nang makarinig ako ng mga yapak papalapit sa akin. Automatic na tumaas ang kilay ko nang makitang isang lalaki na nakapamulsa at pasipol-sipol malapit sa pwesto ko. Hilig mo tumambay dito, no? Sabi niya. Tinaasan ko siya ng kilay at hindi sinagot. Kapag pumupunta ang kapatid ko dito, ay palagi ako sumasama. He's a psychiatrist. Pero kaibigan niya ang doktor na may-ari ng ospital na ito. Hindi ko alam kung bakit sinasabi niya ang mga iyon pero wala akong pake. And so? Mas lalong lumawak ang pagkakangiti nito kaya kitang-kita ang mapuputing ngipin. Kung susuriing mabuti ay may itsura siya pero umaalingasaw ang amoy niyang babaero. Marunong akong kumilatis ng mga lalaki dahil noong wala pa akong sakit ay naging tambayan ko ang mga bars and clubs. Araw-araw ako nasa galaan at party-party. At isang tingin ko pa lang sa kanya ay masasabi kong babaero siya. At palagi kitang napapansin dito. Interesado ka sa akin? Sorry, but I'm not interested hooking with playboys. Wow, prangka. At tumawa siya. Kagat nito ang may kakapalang ilalim na parte ng labi nang bumaling ulit sa akin. Fifth, nga pala. I don't care.
Humawak ako sa gulong para sana umalis na pero tumakbo siya papunta sa likod ko at siya mismo ay nagtulak. Ako na, para hindi ka mahirapan. Hindi ako nahihirapan at sino ka ba para pakialaman ako? You're a stranger at kapag hindi ka umalis ay sisigaw ako. Inis kong sabi. Napakadali pa namang masagad ang pasensya ko sa mga taong makukulit. I told you, I'm fifth, so I'm not a stranger to you anymore. Pinilit kong pigilan ang paggalaw ng gulong pero napamura ko dahil munti kang maipit ang daliri ko. Ano ba? Sinabi nga ako na? Singhal ko sa kanya at masamang-masama ang tingin ko pero nagkibit balikat lang siya at ngumiti. Gusto ko lang namang makatulong. Isa pa, malapit talaga ako sa mga tao kapag nagpupunta ako sa kahit saang ospital. Napakadaldal niya pa. Nakakairita. I'm just concerned, you know? At sana'y huwag mong masamain. Concern my ass. Nice. Nakangisi pa rin ito. What? Kitang-kita talagang inis ko pero wala siyang pakaalam dun. Your ass. It's nice. At namalayan ko nakatingin nga ito sa puwet ko. Nangyak, gago! Hindi ko napigilan ang bibig ko at dapat lang sa kanya namurahin dahil napakapakaalamero niya. Hindi mo ba ako naaalala? Ako yung nagatid sa'yo noon sa kwarto mo. Pinagalitan mo pa nga yung nurse mo. Nagpakilala na ako sa'yo dati. Nagsalubong ang mga kilay ko at tumitig sa mukha niya. Hindi ko alam kung kailan iyon kaya sinubukan kong alalahanin. Naalala ko na siya. Siya rin yung pakialamerong kumausap sa akin noon at nagpresentang ihatid ako sa kwarto ko dahil mainit na ang sikat ng araw. Ouch! Nakalimutan mo mukhang ito? Itinuro niya pa ang mukha niya. Napangiwi lang ako sa kakornihan niya. Ikaw lang ang babaeng nagawang kalimutan na napakagwapong tulad ko. Tapos ka na sa pakikialam at kahanginan mo? Pwes, bitawan mo na at babalik na ako sa kwarto ko. Pilit ko siyang tinataboy pero hindi siya nakikinig. Halos mapasabunot ako sa buhok ko dahil sa iritasyon. Nurse! Nurse! Pasigaw na tawag ko sa nurse na nadaanan namin habang itinutulak niya pa rin ang wheelchair papasok na ospital. Tulungan mo nga ako. Hindi ko kilala ang lalaking ito. Pero hindi niya ako pinansin kaya namura ko siya. Are you okay, miss? Sa wakas ay nakasalubong namin ang nurse na naka-assign sa akin kaya tumigil siya. Pinandilatan ko ang nurse. May okay ba na itinutulak na isang stranger na hindi ko alam kung mamamatay tao o rapist? Ihatid mo na nga ako sa kwarto ko. Asik ko. Narinig ko ang malakas na tawa ng hoodlum na nasa likod ko pa rin. Sinamaan ko ito ng tingin pero tawa lang ito ng tawa. Baliwang gago. Dalian mo! Sigaw ko sa tatanga-tangang nurse. Mr. Miller, ako na po. Yumuko ito sa lalaki. Tumigil sa pagtawa ang hoodlum at tinap sa balikat ang nurse at napatirik ang mata ko sa inis dahil halos mangisay ito sa kinatatayuan sa sobrang kilig. Hindi man lang nahiya, kay babaeng tao hindi man lang itinago ang kalandian sa katawan. Don't mind her. Ako nang bahala. Lagi ko na naman itong ginagawa kapag napapadalaw ako dito. 'Di ba? At ngumiti pa ito sa gagang na tulala na at nasa ibang dimension na siguro ng mundo, napadpad ang utak. Di sa iba mo gawin, doon sa mga may gusto at hindi kaya mag-isa. Sabad ko. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at pinagulong ko na ulit ang wheelchair. Nakahinga ko ng maluwag dahil sa wakas ay hindi na siya sumunod. May mga tao pala talagang pakialamero at walang magawa sa buhay kundi ang mamerwisyo. Pagkarating sa loob ng kwarto ko ay pabalibag kong isinarado ang pinto sa sobrang inis. Nauubos talaga agad ang pasensya ko kapag nakaka-encounter ako ng mga taong feeling close. Lumapit ako sa higaan ko at pinulot ang novel na hindi ko pa tapos basahin. Ito lang naman ang nakakapagpakalma sa akin sa kahit na anong inis. Napakagaling kasi ng storya at hindi nakakasawa. Parang nasa dati ko pa rin akong buhay kapag binabasa ko ito. Knock knock! Marin ako napapikit dahil sa boses na iyon. Lumingon ako at agad na tumaas ang kilay ko dahil siya na naman. Walang hiya itong pumasok at gusto ko ring murahin ang sarili ko dahil hindi ko nailak ang pinto. Anong tinira mo? Marami ako natira, kaya hindi ko na maisa-isa lahat. Ngumisi siya at iginalaw-galaw ang mga kilay bago niya itinaas sa mga kamay na may hawak na mga prutas at Starbucks coffee sa kabila. Playboy nga ang gago. Kain tayo. Aya niya. Wow, ang kapal naman ang mukha mo. Feeling close kang hoodlum ka. Parang hindi na naman niya ako narinig dahil nagtuloy-tuloy lang siya at inilapag ang mga dala sa mesa. Hindi ko alam kung saan niya pinulot ang mga iyon. Gusto ko lang naman na makapagkaibigan. Don't worry, hindi lang ikaw ang dinalhan ko nito.
Lahat ng kwarto dito ay pinabilhan ko. Parang wala lang na sabi niya. Mayaman? Tinignan ko ang suot niya. Naka-cargo short at plain white t-shirt siya. Tapos, naka-tsinelas. Mayaman ka? Naitanong ko dahil parang hindi naman. Pero nasabi niya kanina na doktor ang kapatid niya at kaibigan ng may-ari ng ospital na ito. May kaya sa buhay? This is a private hospital at mayayaman lamang ang nakaka-afford dito. At dahil pabida at nagpipiling mayaman ang pokpokong kapatid, ay dito niya ako kinonfine. Siguro may sugar daddy ang loka. Natuluyan na sigurong ibenta ang kaluluwa. Pangarap daw magmadre pero ang totoo ay nagbebenta ng laman. Medyo nakakaangat-angat lang sa buhay ang mga magulang ko. Sagot niya at nagsimulang magbalat ng mansanas. Bigla kong naalala si Eunice kaya sumama ang mood ko. Ayoko niyang mansanas. Hindi ako kumakain yan. Pairap kong sabi. Ayos lang, hindi naman kita tinatanong. Akin naman tong binabalatan ko. Napamura ko sa sagot niya at napulot ang librong binabasa ko saka naibato sa kanya. Ngingisi-ngisi niya yung sinalo at nanlaka mga mata pagkakita sa cover ng libro. Wow, may collection ako ng series dito. Idol ko writer nito. Manghang tugon niya. Sex stories yan. Kaya hindi na ako pagtatakang mahilig ang mga lalaki sa ganyan. Mahilig nga sa mga porn eh. Nagbabasa ka rin pala nito? Saan mo ito nabili? Binuklat niya ang bawat page nito. Nagkibit balikat ako. Dala yan ng pokpokong kapatid. Hindi ko alam kung saan galing yan pero alam kong mahal yan. Siguro sa sugar daddy niya. Kunot nung bumaling siya sa akin na parang naguguluhan. May sugar daddy ang kapatid mo? Sinong kapatid? Inirapan ko siya. Hindi ka lang pakaalamero, ano? Chismoso ka rin. Akin na nga yan at umalis ka na dito. Pagtataboy ko ulit pero hindi rin ito nakinig. Binitawan na nito ang libro at bumalik sa pagbabalat ng mansanas. Napabuntong hininga na lamang ako at kumuha ng orange mula sa dala niya. Mas nanaisin ko pa na kumain ang dala ng isang stranger kaysa kainin ang biniling prutas ni Eunice. Hindi ko magagawang lunukin kapag alam kong galing sa kanya. Nandidiri at nasusuka ako. May iba akong collection ng libro na yan. Pagkway, sabi niya. Pakaalam ko, wala akong balak na humiram dahil ibig sabihin noon may rason ka na naman na makialam dito. So, no thanks. Just keep it to yourself. Nagbalat na rin ako habang pinapanood siya dahil baka magnanakaw pala ang hoodlum na ito. Hindi rin makapala mukha mo, no? At tumawa na naman siya ng malakas. Pero tama ka rin naman. Naintriga lang naman ako sa pagiging mataray mo. Uso din naman ang umiti dahil libre lang naman. Sinamaan ko siya ng tingin. Alam mo, hindi mo ako kilala at hindi rin kita kilala at wala akong balak na kilalanin ka. Pinayagan na kita na pakialaman ako kanina pa at nandito ko pa rin ngayon. Siguro naman, pwede ka nang umalis at naiimbyan na ako sa'yo. Gusto ko lang naman makapagkaibigan. You know, lahat na siguro ng pasyente dito kaibigan ko na. Hindi pa rin siya nagpapatalo kaya nagsalubong na naman ang mga kilay ko sa inis. Balak mo palang mga panya sa ospital na ito? At kung boto ko ang gusto mo ibibigay ko sa'yo, basta umalis ka lang. Ayoko sa mga epal. Wala akong pakialam kung masaktan siya sa pagtataboy ko pero mukhang malabo dahil wala lang naman sa kanya. Para lang siyang bingi at bulag sa mga pasaring ko. Humalakak na naman siya. Ang gwapo ko masyado para maging epal. Well, sige na, alis na ako. Tumalikod na ito at dire-diretsong naglakad paalis. Ni hindi isinarado ang pintuan. Hindi na ito lumingon pa hanggang sa tuluyang makaalis. Iba talaga ang trip ng hoodlum na iyon. Philip Miller pang gago. Playboy naman. His person over voice. Nilalaro ko ang mga halaman na nasa gilid ng malaking pinto. May mga mamahaling paso na naka-display. Napakaganda nila. Napangiti ako dahil doon. Eunice, iha. Ikaw ba yan? Narinig ko ang boses ni Manang Dory. Napalingon ako sa loob at mas lalong umiti nang makita siyang kinukusot ang mga mata at sinisigurado kung ako nga. Opo, Manang. Ako po ito. Lumapit siya sa akin. Ano, at lagpas sa ating gabi na nandito ka pang bata ka. Malamok dun sa pwesto mo. Tumingin ako sa malaking gate na kanina ko pa hinihintay na magbukas at may bumusin ng sasakyan. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin. Hindi po kasi ako makatulog. Siguro yung namamahi po ako. At isa pa po hinihintay ko po si Mr. Fifth. Tumabi ng upo sa kanya ang matanda at hinaplos ang kanyang braso. Napakalambing mo naman bata ka. At natutuwa ako dahil ganyan ka sa alaga ko ngayon. Ngayon ko lang nakita na may nagmamalasakit sa kanyang babae.
Hindi ko lang po mapigilan na mag-alala dahil kaninang umaga pa po siya umalis at hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik. Nag-iwas ako ng tingin dahil sa pangangantsaw niyang tingin sa akin. Halika na at pumasok ka na. Tama ng paghihintay mo dyan at matulog ka na. Inayos niya ang aking buhok na nagulo na ng hangin. Minsan lang ko umuwi dito sa 5 dahil may pinagkakaabalahan din ang batang iyon. Isa pa, ay gala talaga iyon at kung saan-saan lamang napapadpad. Natatawa pa siya habang sinasabi ang huli. Nakatingin lamang ako sa kanya habang nagkukwento dahil sa kanyang pananalita ay kita kong kilalang kilala niya si Mr. Fifth. Yung katauhan niyang hindi puro pambababae, kabastusan at kalokohan. Saan naman po siya napupunta? Kuryosong tanong ko. Kahit saan, pero madalas ay sa mga trabaho ng kanyang kapatid. Basta, hindi niya ugali ang pumirmi sa isang lugar. Kumunot ang noo ko. Ano po bang trabaho niya? Wala. Ayaw niyang nagtatrabaho. Tambay siya? Kung sa bagay ay napakayaman naman ng kanilang pamilya kaya't kahit siya ay hindi magtrabaho ay mabubuhay siya. Kaya halika na at mapupuyat ka lang. Hindi na yun darating. Siguro susunod na linggo pa iyon. Wala na ako nagawa kundi ang sumunod kay Manang dahil mukhang hindi na talaga siya darating. Bakit ko rin naman kasi inaasahan na dito siya uuwi gayong marami naman siyang pwedeng tuluyan. Umakyat na ako sa kwartong nakalaan para sa akin. Matapos kong ihatid si Manang Dory sa kanyang silid. Napapabuntong hininga na lamang ako dahil sobrang tahimik ng paligid. Napakagara at napakalaki nga ngunit tila walang buhay dahil parang walang tao. Inilabas ko ang rosaryo na nasa aking bulsa at nagdasal bago humiga. Simula pa kahapon ay nag-Bible study kami ni Manang at nasundan iyon kanina kaya kahit papaano ay gumagaan ang loob ko sa kabila ng aking problema. Kumusta na kaya si Ate Tanya? Dadalawin ko siya bukas. Nakatulugan ko ang ideyang iyon sa aking isipan ngunit sa kalagitnaan ng aking pagtulog ay nagising ako dahil sa tunog ng pagbukas ng pinto. Nagtataka ako na patingin doon ngunit hindi ko nagawang gumalaw dahil sa pagsalakay ng kaba sa aking dibdib. Mariin ko ipinikit ang aking mata dahil sa papalapit na yabag. Madilim ang paligid dahil hindi ko magawang makatulog sa liwanag. Nagdasal ako dahil sa sobrang takot na baka ito isang akyat bahay. Taimtim ako nananalangin at mariing nakapikit ang mga mata. Lalo't ramdam kong may umupo sa tabi ng kamang kinahihigan ko. Gusto kong sumigaw at humingi ng saklolo ngunit hindi ko magawa dahil sa sobrang kaba. Bakit mo naman ako hinintay? Halos pangapusan ako ng hininga dahil sa pagdampi ng kamay niya sa noo ko at bumaba iyon sa pisngi ko habang hinahaplos ang aking buhok. Alam niya bang ako'y gising? Kaya nga pinatira kita dito para maalagaan ka ng mabuti, hindi para paghintayan ka. May balak ka bang maging guard? At tumawa siya. Si Mr. Fifth. Hindi ako nakagalaw dahil sa kanyang mga salita. Don't worry, hindi ka naman na maghihintay dahil dinala ko na mga gamit ko dito. Ako na magbabantay sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit lumalabas iyon sa kanyang bibig. Ngunit mas lalo ako nagugulo dahil sa kabang nasa aking dibdib. Hindi iyon kaba ng takot dahil may kaginhawaan at tuwa akong nararamdaman. Halos mapasinghap ako dahil sa pagdampi ng kanyang labi sa noo ko. Umalik siya doon at tila pinanginginigan ako sa kaba. Good night, Miniverx. Mabilis ako nagmulat ng mga mata pagkaalis niya. Napaupo ako at nasapo ang aking dibdib na patuloy pa rin sa malakas na pagkabog. Napahawak ako sa pisngi ko nagiinit at napatingin sa pintong kanyang nilabasan. Ano yun? Takang tanong ko sa akin sarili dahil naguguluhan ako sa mga ikinikilos niya. Kinabukasan ay maaga akong bumaba dahil hindi na ako nakabalik sa pagtulog dahil sa nangyari. Bumabagabag pa rin iyon sa aking isipan. Hindi ko akalain na dito ka na mamamalagi. Dinig ko ang boss ni Manang Dory noong pumasok ako sa hapagkainan. Wala ho kasi kayong kasama dito. Sagot ni Mr. Fifth. Napayuko ako nang mapatingin ito sa akin. Magandang umaga po. Bati ko sa kanila. Lumapit ako kay Manang upang tulungan siya sa paghahanda ng pagkain. Ako na po. Ako na, iha. Ayos lang naman ako. Magaan lamang itong paglalagay ng mga kubyertos. Hindi ako makatingin kay Mr. Fifth na ramdam kong hindi ako nilulubayan ng titig. Naninibago ako sa kanya ngunit wala akong lakas ng loob na magtanong. Umupo ka na. Join me. Sabi nito kaya pilit akong ngumiti. Salamat po. Umupo ako sa bakanteng upuan, isang pwesto mula sa kanya. Kamusta ang tulog mo? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya at ngumiti dahil mali ang hindi pagtingin sa kausap kapag ito'y nagsasalita. Maayos naman po. Medyo napasarap po kaya pasensya na tinanghali po ako ng gising.
Hindi ako sanay na seryoso siya dahil mas sanay ako sa kanyang kalokohan. Mabuti. Pansamantala ako mamamalagi dito para may kasama kayo ni Manang. Isa pa kailangan ko rin ng pahinga ngayon. Tumingin siya sa pinggan kung wala pang laman. Hindi ako makagalaw ng maayos dahil sa kaba kong malapit siya. Kinuha niya ang sinangag at natigilan ako dahil siya mismo ang naglagay ng pagkain doon. Kumain ka ng marami para tumaba ka. Nilagyan niya ng itlog at tinapa. Akala ko'y tapos na ngunit tumayo siya at pagbalik ay may dalang isang baso ng juice at tubig at itinabi iyon sa pagkakainin ko. Eat healthy foods and don't stress yourself too much. Mariin kong nakagat ang aking mga labi bago huminga ng malalim. Tahasan akong tumingin sa kanyang mga mata. Bakit po? Kumunot ang kanyang noo. Anong bakit? Bakit po bigla kayong naging mabait sa akin? Hindi po ba't noon ay tila kayo napapaso sa akin? Noong nalaman niyong ako'y magmamadre? Tapos po tinutulungan niyo ako sa lahat po ng problema ko. Nag-iwas ako ng tingin dahil hindi ko kayang intensidad ng kanyang mga titig. Hindi ko po alam ang rason niyo. Pero sana po ay hindi ganyan na maging trato niyo sa akin sapagkat iba po ang dating noon. Iba ang dating? Takang tanong niya na halos ikainis ko. Ngunit pinigil ko ang aking sarili dahil hindi dapat. Lumaki po ako sa kumbento at walang muwang sa maraming bagay ngunit alam ko po kung ang lalaki ay may ibang intensyon sa akin. Bakit niyo po ito ginagawa? Lakas loob kong tugon dahil ayoko mabigyan ng maling kahulugan ang kanyang kabutihan sa akin. Gusto ko lang tumulong. Yun lang. Anya ngunit hindi makatingin sa akin. Si Father po at Sister Monica ay nais din akong tulungan at ibang mga tao noon. Ngunit hindi po sila pumapasok sa silid ko upang halikan ako sa noo at haplusin ang aking pisngi. Habang sinasabi ko ang mga katagang iyon ay nagwawalang aking kalooban ngunit ipinagsawalang bahala ko iyon. Bumalik ang kanyang seryosong titig sa akin bago ngumisi-ngisi. Ngising kalokohan na naman ang kalakip. Ang assuming mo, ikaw nang tinutulungan eh. Pabalang niyang sagot ngunit hindi ako nagpatinag. Bakit niyo po ginagawa iyon? Hindi po tama na pumasok kayo sa silid ng isang babae lalo tulog ito. Kahit pa sabihin sa inyo po ang bahay na ito. Kung tulog ka, paano mo nalaman na pumasok ako? So, nagtutulog-tulugan ka lang para magawa ko yun? Nangahamon niyang tanong. Normal lang po na magising ako sa pagpasok niyo. Pero hindi normal ay ang ginawa niyo at ang nais ko lang pong malaman kung bakit niyo po ginagawa iyon. Nagtagis ang kanyang mga bagang at bakas ng iritasyon sa kanyang mukha, ngunit agad niya iyong itinago. Ginagawa ko naman iyon sa lahat ng babae kapag gusto ko. Ibig po sabihin ay may gusto kayo sa akin? Walang habas kong balik sa kanya. Aba, sumusobra na yung mga tanong mo. Hindi na nakakatuwa. Bakit ba big deal na big deal sa yung ginawa ko? Wala lang naman yun. Asik niya at bahagyang tumaas ang kanyang boses. Malaking bagay po iyon sa tulad ko. At kung wala lang naman po pala sa inyo, bakit hindi niyo po masagot? Hindi ko siya tinitigilan dahil gusto ko malaman ang sagot upang alam ko ang magiging distansya sa kanya. Padabog siyang tumayo at masama ang tingin sa akin. Hindi ko may paliwanag kung bakit wala akong takot na makapasa akin dibdib ngunit labis ang pagtibok noon. Tila ako'y magkakalagnat. Isang tanong mo pa? Magsisisi ka. Huwag mo ko subukan kung ayaw mo mapadasal ng ilang ulit na ama namin. Tumalikod siya at naglakad palabas ng hapag. Nakonsensya ako dahil hindi niya pa nagagalaw ang kanyang agahan ngunit aalis siya ng dahil lamang sa aking kapangahasan. Pero hindi ako mapapakali. Hindi mapapakali ang aking isipan. Sige po, iisipin ko na lamang po na may gusto kayo sa akin. Natigil ito sa paglalakad at halos pagsisihan ko lahat ng pangungulit ko. Sinasagad mo talagang pasensya kung babae ka. Inilang hakbang niya ang pagitan namin at napatili ako nang hilahin niya ako at lamukusin ang mariin na halik sa labi. Nanlaka mga mata ko at hindi makagalaw dahil sa sobrang pagkabigla sa kanyang ginawa. Nahimas-himasan ako dahil ramdam ko ang nanggigigil na pagpisil niya sa aking pang-upo. Nangilabot ako. Itinulak ko siya ngunit sa laki niya ay hindi siya natinag. Napapasigaw na ako sa aking isipan dahil sa kapanghasan niya. Mapagtimpi ako, pero ikaw lang talaga nakakasagad ng kabaitan ko. Nananakot niyang tugon matapos sandaling ihiwalay sa akin ang kanyang labi. Hindi pa ako nasasagad ng inis sa kahit na sino mang nilalang dahil triple ang pagpapasensya ko sa mga taong maloko. Dahil naniniwala kong kailangan lang nila ng iintindi sa kanila. Ngunit sa ginawa niya ngayon ay hindi dapat siya intindihin. Mariin ko nakagat ang aking labi sa sobrang inis at masama ang tingin ipinukol ko sa kanya. Naikuyom ko ang aking kamao lalo't nakangisi na siya sa panonood ng aking reaksyon. Ang lambot ng puwet mo. Mas malambot sa dibdib.
Hindi na ako nakapagpigil kaya hinila ko ang kanyang leeg at walang pag-aalinlangan siyang kinagat sa tenga. Lumambitin ako sa kanyang leeg upang hindi niya ako maalis. Hindi na holy water ang kailangan nito, kundi kumukulong tubig. Aray! Aray! Sigaw niya saka ako hinawakan sa bewang upang ilayo sa kanya pero mahigpit ang kapit ko. Mas lalo ko pang diniinan ang pagkagat sa kanya. Ulampi ko na na! Banta niya. Napasigaw ako dahil kinagat niya rin ako ngunit ang ipinanlulumo ko dahil ang dibdib kong nalapit sa kanyang bibig ang kinagat niya. Tanggal ngayon ang utong mo. Lagot ka dahil lulunukin ko to. At tumawa siya ng malakas. Hindi ako magkamayaw sa pagtili. Ano po ba itong sitwasyong kinasangkutan ko? Diyos ko. Mahigpit siyang nakayakap sa mga hita ko na parang tuko at patuloy sa pagkagat sa akin. Manang tulong! Naisigaw ko. Ginusto mo to. Ako pa hinamon mo? Anya. Iginalaw-galaw ko ang aking mga hita pero wala yung panama dahil para lang akong bata na nakakulong sa mga bisig niya. Ay, sus Mariosep. Kayo mga bata kayo? Bakit kayo aga-agay nagkakagatan kayo? Dinig ko ang gulat na boses ni Manang Dory na lihim kong ipinagpasalamat. Manang kinakagat yung dibdib ko. Naiiyak na ako dahil sa pinaghalong kaba at hiya sa sitwasyon namin. Diyos ko, Singko. Bitawan mo na yung si Eunice. Baka mapano yan? Sabi ni Manang na lumapit sa amin. Sa wakas ay tumigil siya ngunit hindi pa rin ako binibitawan. Pasensya na po Manang sa ingay namin. At tumalikod na siya, bit-bit pa rin ako. Tuturuan ko lang po siya na leksyon. Masyado po kasi makulit ang bibig. Akala ko itutulungan ako ni Manang ngunit malapad lang itong umiti at kumindat pa sa akin. Manang tulong! Sigaw ko pero hindi niya ako pinansin. Palo sa puwet ang makukuha mo ngayon. Tumatawa pa siya ng malakas habang para lang akong una na bitbit. Pumasok sa isipan ko ang ginawa niya noon sa kanyang nobya na mas lalo kong ikinagimbal. Huwag naman po sana. Hindi ako tumigil sa pagbadyak ng aking mga paa upang pakawalan niya ako ngunit hindi niya ginawa. Halos mawala na ako sa sarili sa pagsigaw ngunit hindi niya lamang ako pinapansin. Hanggang sa makarating kami sa aking silid, hindi niya ako binitawan. Diyos ko! Nadaing ko dahil bigla niya akong inihagis sa kama. Nalalaka ang mga matang napatingin ako sa kanya nangingising-ngising nakapamewang at tuwang-tuwa sa kanyang nasasaksihan. Higa! Madiing tugon niya. Mas talo akong tinambol ng kaba dahil hindi ako makapaniwala sa kanyang mga sinasabi. Naririnig niyo po ba sinasabi niyo? Oo, dahil hindi naman ako bingi. Humiga ka na. Ayoko. Apil ako at akman tatayo ako pero sumigaw siya na ikinaitad ko. Humiga ka sabi. Hihiga ka? O ako maghihiga sa'yo? Pinanlisikan niya ako ng mga mata. At kapag ako nagiga sa'yo, huhubaran kita. Wala na ako nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Inayos kong aking suot na bestida dahil bahagyang lumihis at lumantad ang aking hita. Umusog ka! Sigaw na naman niya. Nasa gitna ako ng kama kaya dali-dali ako lumipat sa kabilang parte nito. Mariin kong kagat ang aking mga labi habang nakatingin sa sunod niyang hakbang. Halos mabingi na ako sa tibok ng aking puso samantalang siya'y pangisi-ngisi lamang. Tinakpan mo pa? Makikita ko rin naman yan mamaya. Nanlaki lalo ang mata ko dahil sa pagbabago ng kanyang boses. Tila iyon sinasapian ng masamang spirito at pupungay-pungay ang mga mata. Huwag niyo pong itutuloy ang binabalak niyo. Lakas loob kong sambit sa kanya. Sumampa siya sa kama dahilan para mapausog ako. Kitang-kita ko ang pagtaas ng parte ng kanyang malaking katawan dahil sa kahubdan niya na inihihingi ko ng tawa dahil sa pagiging bastos ng aking mga mata. Gumapang siya palapit sa akin samantalang ako ay tila tuod na napahawak sa kobre kama at doon ibinuhos lahat ng aking pangamba. Nagiwas ako ng tingin dahil sa kakaiba niyang titig at ang pagdila niya sa kanyang labi. Bakit po ba ako nalagay sa ganitong panganib? Naiiyak na ako at napadasal nang bigla niya akong higitin at dinamba ng yakap. Maawa po kayo sa akin. Marami po akong pangarap. Pinitik niya ano ko. Bakit ka ba natatakot sa akin hindi naman kita inaano? At tumawa siya bago nang gigigil na ikinulong ako sa kanyang mga bisig. Gusto ko lang namang matulog na kayakap ka. Ang pangamba ko ay parang bulang naglaho at napalitan ng hindi ko mapangalan ng galak sa akin kalooban. Puyat na puyat ako kaya gusto ko matulog pero hindi ako dalawin ng antok dahil wala akong katabi. Hindi ako nakagalaw habang yakap ako ng mahigpit ay hinalikan niya ako sa noo at ilong bago isinandal ang mga labi sa aking braso.
Bakit ang bango-bango mo? Wala akong maisagot dahil abala ko sa pagtatanong sa akin sarili kung bakit nasa ganito kaming sitwasyon at kung bakit wala akong magawa. Meron akong magagawa upang makalayo sa kanya ngunit tutol ang aking damdamin na kumawala sa kanyang mga bisig. Ano itong aking nararamdaman? Hindi ka ba nagagupuhan sa akin? Pagkuway tanong niya, makalipas ang ilang minutong namayani sa aming pagitan ang katahimikan. Ha? Pangungulit niya noong hindi ako sumasagot. Ilang beses ako napalunok bago nagsalita. Ang pagtingin ko po sa itsura ng mga lalaki pare-pareho lamang, sapagkat naniniwala ko lahat ng likha ng Diyos ay kaaya-aya. Nakita ko ang kanyang pagsimangot. So kahit bungi, ay gwapo para sa'yo? Bakas ang inis sa kanyang tinig. Tumango ako. Sapagkat hindi po tayo dapat tumingin sa pagkukulang o kapintasan ng isang tao dahil hindi po tayo perpekto. Tumingin ako sa kisame at naagaw ng atensyon ko ang malaking kumpol ng mga ilaw na tila brilyanteng nakasabit. Ang ganda. Maaring bungi ang isang tao at magiging kapintasan iyon para sa iba dahil yun ang kanilang nakikita. Ngunit may mga taong perpekto po sa panlabas ngunit sa kalooban ng kapintasan. Bakit nagpupuko palagi sa akin? Salubong ang kanyang mga kilay nang bumaling ako sa kanya. Importante po ang paggalang sa matatanda. Para sa'yo matanda ako? Tumango ako. Kung ikukumpara po sa aking edad, ay labis po ang iyong tanda. Mas lalong sumama ang pinta ng kanyang muka. Halatang ayaw na tawaging matanda. Lihim ako napangiti dahil doon.